tayo'y di na nakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Pare, tama ang narinig mong sinabi ko. Hindi ko yata mahal si Margie. Anong ibig mong sabihin? Na hindi mo siya mahal? Yata. Kasi nga, hindi ako sigurado kung mahal ko nga ba siya o hindi. Pero ano ba bang hahanapin mo sa kanya? Pare, maganda siya at mabait pa. Yun na nga eh. Nagtataka rin ako, pare. Maganda naman siya. Mabait at may magandang trabaho. Pero ewan ko ba? Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Ano kaya pare kung ligawan mo siya? Walang ganyanan, pare. Ayoko naman ganyan biro. Hindi ako nagbibiro, pare. Iligawan mong nobya ko. Ano? Liligawan ko ang nobya mo? Oo, pare. Ay, wala pa ba yung anak mo? Eh, wala pa nga eh. Nag-text siya sa akin kani-kanina lang at sinabing nandun daw siya sa bahay ni na Angelo. Ay, ganun ba? Teka, ano ba yung nakalagay dun sa sako sa labas? Hindi ko makita at pundido na yung bilyang nasa labas eh. Ay nako, dala ni Margie yun. Dala ni Margie? Margie na nobya ng anak mo? Oo, nag-harvest daw yung tatay ni Margie. Oh. Eh, ang dami daw, kaya naisipan niyang bigyan tayo. Oh, tignan mo yung mamanugagin mo. Gayon pa lang, hindi pa nga sila kasal, pero nagbibigay na. Di mas lalo lang kapag mag-asawa na sila ng anak mo. Well, mapalad ang anak natin. At nagkaroon siya ng ganong klaseng nobya. Eh, ang problema, yung anak mo. Tila binabaliwala niya si Margie. Bakit mo naman nasabi yan? May usapan pala silang dalawa na kakain sa labas. Pero sa halip nasiputin niya si Margie na naghihintay sa kanya. Hayon! Si Angelo pa ang pinuntahan. Ano? Oo. Kaya pagsabihan mo yung anak mo, bihira na ang klaseng babae na tulad ni Margie. Ano ka ba, pare? Hindi na biro yung sinasabi mo, ha? Hindi ko nagbibiro, pare. Gusto ko lang maramdaman o malaman ko kung ano ang mararamdaman ko kung nililigawan mo siya. Kung mahal ko ba siya talaga o hindi na. Ano? Ganun. Kailangan mo bang may manligaw sa nobya mo bago mo mapagtanto kung talagang mahal mo siya? Ganun ba? Oo. Dahil pag nagselos ako, ibig sabihin, mahal ko siya. At kung hindi ako nagselos, ibig sabihin, Pare, hindi ko siya mahal. kaibigan kita, no? Best friend kita. Umiling ka na ng iba. Huwag lang yan. Bakit naman? Wala namang mawawala sa'yo eh. At saka isa pa, ako naman ang nag-uutos. Kahit na. Basta hindi ko magagawang ligawan yung pinagagawa mo. Ligawan ko yung nobya mo. Pangalawa, ayaw ko siyang lukuhin. Anong gagawin ko? Pare, pakiramdaman mo maigi ang sarili mo. Malalaman mo naman yung sarili mo eh.
Ikaw rin makakasagot ng katanungan mo basta maging tapat ka sa sarili mo. Dahil hanggat hindi ka tapat sa sarili mo, hindi ka magiging tapat sa karelasyon mo. Tandaan mo yan. Ewan ko pare, nalilito ako. Hindi ko alam kung anong iisipin ko. Mahirap yan pare ha. Kailangan pag-isipan mo mabuti kung itutuloy mo pa ang pakikipagrelasyon mo kay Margie. Aling Maring, baka hindi na ho darating si Martin. Baka nag-aalala na rin ho sina Itay at Inay. Alis na ho ako. Gusto kitang pigilan, pero baka nga hinahanap ka na ng mga magulang mo. Oo nga po mag-aalasin ko na po ng hapon. Ako po kasi ang nagluluto sa bahay pag ganitong wala akong pasok sa trabaho. Pasensya ka na dun sa anak ko ha. Alam mo naman, hindi mo maikulong sa bahay yun. Alis ng alis. Wala pong problema. Sanay na po ako sa kanya. Kung hindi lang ho ako magluluto sa bahay namin ng panghapunan namin pwede po akong mag-istambay dito sa inyo. Total, malapit lang naman ho ang bahay ninyo sa amin. Salamat sa pag-iintindi mo dun sa anak ko ha. Aling Maring, kilala ko na po ang anak ninyo. Sa tagal po naming magkakilala at magkakabaryo, ay kilala ko na po siya. Alam po ninyo, mahal ko po ang anak ninyo at tanggap ko po siya. Mabuti naman kung ganon. Mapalad talaga ang anak ko sa pagkakaroon niya ng tulad mo. Sige na, baka hinihintay ka na ng nanay mo sa inyo. Salamat na lang dito sa dala mong mangga ha. Wala pong anuman. Sige po, alis na po ako. Ano ka ba naman? Bakit hindi ka umuwi kaagad nang mag-text ako sa inyo na nandito ko si Margie? Ayan tuloy, umalis nang hindi man lang kayo nagkitang dalawa. Tinext ko nga ho siya, bandang alas 3 na. Kasama ko si Angelo. Oo nga, ang ibig kong sabihin, binigyan mo man lang sana ng oras. Inay, bakit mo akong sinisisi ninyo? Siya itong pumunta dito sa bahay. Hindi ko naman sinabing pupunta siya dito. Ano ka ba? Sa halip na matuwa ka sa ginawa niyang pagpunta dito, para ka pang naiinis. Ikaw nga itong hindi sumupot sa usapan ninyo. Yung tao pang sisihin mo. Magpasalamat ka dahil mahal na mahal ka ng nobya mo. Kung hindi, ewan ko sa'yo. Baka iwanan ka niya. Hindi mabuti. Para hindi na ako mahirapan pang makipagkalas sa kanya. Martin! Tama nga si Angelo. Dapat nga napag-aralan ko mabuti kung anong nararamdaman ko para kay Margie. Mahirap na nga mapasubo ko sa babaeng hindi ko pala talaga mahal. Dahil habang buhay ko makakasama sa buhay ko. Tapos hindi ko siya mahal. Habang buhay din na parusa. May tumatawag sa akin. Baka si Margie ito. Sasagutin ko ba? Hindi. Tiyak na magtatanong lamang ito. Pero baka kung hindi ko na naman sagutin, baka pupunta na naman dito sa bahay. Kasi sermonan na naman ako. Sasagutin ko na nga. Hindi pa na si
Margie ito kundi si Janice. Wala, natawag ng babaeng ito. Bakit kaya? Masagot na. Oh, Janice! Long time no call! Anong atin dyan? Talaga? Kailan? Sa makalawa? Okay, sige. Cool ako. Mabuti at umuwi ka ng maaga. Magpalit ka ng damit mo dahil samahan mo yung tatay mo kina Tito Mukarding. Oh? Bakit? Hindi na lamang kayo? Sinusumpong na naman kasi itong Rio Makwe. Kahit si Ting na lang na mag-isa. Doon naman kami kina Tito Carding pupuntahan Gabi na kasi. Hindi na niya masyadong makita ang daan. Paano niya imamaneho ang tricycle? Sige nga. Drive ko na lang siya hanggang sa bahay ni Tito Carding. At iwanan ko na lamang siya doon. Magpa-drive na lang sila sa pinsan ko pag uwi dito. Ay nako, bakit ba mga pinsan mo ang pagmamanihuin mo nandito ka naman? Kon kasi. Anong what? Huwag mong sasabihin pupuntahan mo si Margie at hindi ako maniniwala. Dahil kahit kailan, alam ko, hindi ka pupunta sa bahay nila ng ganitong gabi. Aalis kasi ako, inay. May pupuntahan ako. Alis ka? Bakit gabi? Tumawag kasi ang isa kong barkada. Dati kong kaklase nung high school. May reunion daw kami. Sino? Lalaki ba o babae? Kilala ko ba siya? Babae, inay. At kilala niyo siya. Si Janice. Dati kong kaklase sa high school. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nakita, nadama ko ang Janice Cabo ang pangalan ng babaeng nagbita sa kanya. Yung nag-iisang babae na kasama ng mga barkada niya na minsan pumunta siya sa bahay. Oo, madalas ngang pumunta dito sa bahay nun Malanding babae na. Makikipagkaibigan sa mga lalaki pa. May bakit ayaw mo yung magpagkaibigan sa kapwa niya mga babae? Yun nga Hindi ko rin gusto ang kaibigan niyang yun masyadong liberated. Ang kapal-kapal lagi ng make-up. Ayoko nga siyang makipagkaibigan dun sa babaeng yun yung anak natin. Ayoko sa babaeng yun. May kailangang mag-ingat ang anak mo sa babaeng yun. Baka mapikot siya. Ang galing mo pa rin sumayaw, Mark! Wala pa rin pagbabago. Sige, sayaw ka pa rin. Enjoy the night, ika nga. Oo naman. King of the floor yata ito Ako pang hinaamod mo. Pero pagod na ako Kaya iwanan mo na kita dito sa dance floor, ha? Ano? Tignan mo yung baing to. Ikaw ang naging sumayaw. Ikaw rin pala ang unang aayaw. Mister, baka hindi mo nalalaman. Kanina pa po ako dito sumasayaw, no? Ikaw nga tong kararating lang Ganun ba? Bakit suko ka na? Nagsisimula pa lamang tayong sumaya Mamaya na lang. Pagod na ako Pahinga lang ng konti, ha? Dali mo namang pagod. Isa pa, ikaw naman ang nagaya sa akin dito
Alam ko kasing hilig mo ang sumayaw, kaya kita niyaya dito. Ako na lang nag-adjust kaya sa grupo. Nasa disco na lamang tayo pupunta. Siya nga naman. Ikaw tong naglayang mag-disco eh. Ikaw pang unang sumusuko. O sige, kantsawan mo pa ako. Pero magiging... mag-isa ka lang sa table. Wala kang kasama doon kasi lahat sumasayaw. Okay lang ako. Nadatnan nila akong sumasayaw kanina pa, kaya maintindihan nila ako, no? Siyempre, hindi naman ako makapapayag na mag-isa ka sa table. Kaya, sige, sasama na lang kita doon. Tignan mo nga itong boyfriend mo, tulog na oh. Nahilo na yan, lasing na eh. Mahina talaga sa inuman tong kaibigan ko. Oo, mahina talaga sa inuman yan. Kaya lang naman naririto dahil sa akin eh. Ako, mahilig ako sa disco. Sa aming dalawa, ako lamang ang mahilig sa sayaw. Samantalang siya, mahilig sa kanta. Teka, ikaw, ano na ulit yung hilig mo? Bukod sa pagkanta? Pagsayaw at pagkanta. Dapat pala, tayong dalawa na laging ang magkasama dahil iisa ang hilig natin. Ha? Ngayon ko lang napansin. Ang gwapo mo pala, Mark. Ha? Ay, ang ganda ng tugtog, oh. Halika, sayaw tayo. Naihatid na natin silang lahat, pati ang boyfriend ko. Ikaw ang huli kong ihahatid. Diyahe nga eh. Ako pa tong lalaki ang ihahatid mo ng bahay. Paano? Ako ang may sasakyan at ikaw ang pinakamalayo ang bahay. Oo nga eh. Kung hindi nga lang ako nakainom ako nang bubuluntaryong magmaneho. Talaga? Dahil hindi naman ako papayag na ikaw ang magmamaneho. Baka may bangga mo pa tong kotse ko. Teka, saan pala kita ihahatid? Nakalimutan ko ng bahay niyo eh. Doon pa rin ba sa dating bahay ninyo noon? Oo, doon pa rin. Akala ko ba sa heaven? Janice. Sino kaya itong tumatawag? Gabing-gabi na tumatawag pa rin. Nagising tuloy ako. Si Margie. Bakit kayo? Mabahang ito. Oh, Margie. Bakit? May problema ba? Naku, Angelo. Na-isturbo yata kita sa pagtulog mo. Pasensya ka na, ha? Hindi naman. Bakit ba? May problema? Kanina ko pa kasi tinatawagan yung kaibigan mo. Pero nakapatay ang cellphone. Baka kako, magkasama kayo. Hindi. Andito na ako sa bahay. Naku, saan kayo nagpunta yun? Wala naman sa bahay nila. Bakit? Hindi ba nagpaalam sa'yo? Hindi ka ba sinama? Hindi nagpaalam sa akin? Bakit? Saan pumunta? Hindi ko alam kung natuloy. Ang sabi kasi sa akin, nung isang araw niyayaya siyang mga kabas natin na mag-disco. Mag-disco? Oo. Kaya, kung pumunta siya, malamang, lasing na yun ngayon.
Hindi dapat nangyari sa atin ang nangyari kagabi. Bakit? Nagsisisi ka ba? Hindi naman, kaya lang naubya ka ng kaibigan ko eh. Walang problema. Wala namang makakaalam eh. Tayong dalawa lang. Maliban lang kung ipagsasabi mo. Hindi siyempre. Bakit ko naman ipagsasabi? Kaya lang ikaw ang iniisip ko eh. Dahil babae ka. Wala yun. Baka ikaw. Baka masyado ka lang nag-aalala dahil balita ko ay nobya mo na si Margie. Ha? Oh, hindi ba? Kuwan kasi. Nabigla ka kung kanino ko nalaman, no? Kagabi kasi tayo muling nagkita kaya siyempre medyo nagtaka ako. Magkababata tayo. Iisa ang eskulahan na pinag-aralan natin nung high school. Kaya halos lahat ng kakilala at kaibigan mo ay kakilala at kaibigan ko rin. Lalo na't interesado ako sa'yo. Janice. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y dinanagin. Saan hahantong ang pagtatagpong muli ni Janice at Martin? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.